Guys, welcome back to my channel. Today, ang i-review natin itong Hyundai Palisade. It's a big SUV at ang selling price niya is 3.98 million. So it's about 1 million lower than Nissan Patrol and about 2 million lower than the LC300. And before I continue, gusto ko nga palang magpasalamat sa Hyundai Makati na pumayag silang ma-review ko itong kanilang Hyundai Palisade. So, salamat nga pala kay Brian sa pag-assist sa akin. So, ilalagay ko yung telephone number niya dito para kung meron kayong inquiry, pwede nyo siyang tawagan. Okay, balik tayo sa ating review. Ang design niya is boxy at para siyang may semblance ng Range Rover. You can see yung kanyang horizontal big radiator grille at meron siyang unique looking headlights at saka yung DRL na full LED. You can see also yung front sensors doon sa bumper and then meron din siyang sensor dito sa fender para sa side. To me, maganda yung design ng kanyang front fascia. It's simple but very elegant. I would imagine ang ganda rin ito kung black color. Okay, let's start the engine. Ni-start natin yung engine at nakita nyo nag-on na yung kanyang DRL. Ang laki ng ilaw na 5 horizontal lines. Makita nyo din dito sa lower portion ng bumper, nag-open yung kanyang pinaka-vent. So, nag-o-open and close yan. Depende dun sa requirements ng engine. Now, itry naman natin i-activate yung signal light para makita natin kung ano ang itsura niya. So, ganyan ang itsura ng kanyang signal light. So, makita nyo ang laki. So, talagang kitang-kita ka ng mga kasalubong mo. Tapos, sabay na umiilaw dun sa side mirror yung turn indicator lights. All those lights, by the way, are LEDs. Okay, check naman natin itong side profile. Ang size nga pala ng tires niya is 21 inches. So, very elegant siyang tingnan. Just like the Range Rover, yung mga pillars niya is all in gloss black para magmukhang floating yung roofline niya. Sa side, ang mga character lines niya is very minimal. Meron lang mga pressed areas para magmukhang elegant. So, mostly horizontal lines lang sa gilid at mukhang malinis. So, very simple lang yung character lines niya, to be honest. At dito, meron siyang roof rail. From the back, medyo malaki yung massing niya talaga, especially doon sa rear quarter panel. So, siguro medyo nalakihan lang ako sa tail lights niya. Pero other than that, yung ibang highlights niya, looks premium naman. Yung design cue niya sa likod reminds me of the old Escalades at saka yung mga Range Rovers. Na ganito yung design philosophy nila. Pagdating dun sa likod, mas simple talaga yung design niya. And very straightforward compared dun sa harap na very imposing and very different from what you are seeing from the cars today. Pag tiningnan mo sa likod head-on at yung taillights na nakailaw, maganda talaga siya. Meron siyang dalawang camera dito sa likod. Ang isa nandito sa may upper portion, dito sa may rear windshield. At ang isa dito sa may lalagyan ng plate number. At ito naman ang itsura niya kapag ka naka-on yung signal light. Makita mo yung vertical light na yan. Ang ganda, di ba? It's quite unique. Bihira kang makakita ng ganitong design. Now, check naman natin pag inapakan natin yung brakes. Ganito ang itsura niya pag you step on the brakes. As you can see sa spoiler, merong continuous LED bar at LED na rin yung taillights niya. Now, let's check the engine. Itong 2025 Palisade is hybrid. Meron siyang 2.5 liter gasoline engine, 4-cylinder, at yung combined output nung gasoline at saka nung electric motor is 329 horsepower and 422 Newton meters of torque. Yung gasoline engine can deliver 262 Newton meters of torque, while yung motor will deliver 73 Newton meters of torque. And it is mated to a 6-speed automatic transmission. Bale, parallel yung hybrid architecture niya. Meron siyang dalawang electric motor. Meron siyang small na 17 horsepower. Ginagamit yun pagka yung nag-start ng accessory power, saka yung initial energy generation. Yung isang malaking electric motor niya is 72 horsepower. Bale, it serves as a traction motor and handles regenerative braking. Yung kanyang battery is maliit lang yung capacity. It's only 1.65 kWh high voltage lithium-ion battery. Kaya very limited lang yung EV range niya. Bale, gumagana yung EV pagka yung matraffic, yung low speed lang, maybe 20 to 40 km per hour,
Tapos kapag bumilis na, yung gasoline engine na ang gumagana. Ang maganda dito, since it's hybrid na, nag-improve na yung kanyang fuel efficiency. According to technical data, it's 45% better fuel efficient than those without hybrid system. Ang average fuel consumption is about 14.2 kilometers per liter, and it can run up to 1,000 kilometers sa isang full tank. Okay na din considering ang laki ng body niya. Imagine, ang length niya is about 5 meters, ang width niya is about 2 meters. So, ang bigat din niya. So, yan ang kanyang hybrid system. Okay, check naman natin yung interior. So, pag open mo ng front door, makita mo gumagalaw yung kanyang driver seat at saka yung manibela. Yan yung kanyang memory seat position. Now, if you look at the interior, it's all black. Very premium yung vibe sa interior, especially with the nice leather seats and door sidings. Yung door sidings niya is covered with soft touch materials. Dito from the top, dito sa bandang gitna, at dito rin sa may armrest. Then kulay silver yung mga buttons for the side mirror, pati dito sa mga windows. Silver din yung pang-open ng door, at dito sa lower portion meron ditong bottle holder. At nandito yung kanyang speaker. Ang driver seat niya is fully automatic. Meron siyang 10-way power relaxation seat, meron siyang lumbar support, may memory, meron din siyang leg rest, meron din siyang massage function. And it's also heated and ventilated. Yung kanyang steering wheel can be adjusted. You just press this button and you can tilt, and then you can telescope it also. So automatic siya. Yung steering wheel niya is leather wrap, maganda yung grip niya, at dito sa may center, iba na yung logo ng Hyundai. And then you have buttons dito sa steering wheel, at meron din siyang paddle shifter. And then meron siyang buttons here for the rear tailgate, dito sa parking brake, at saka sa traction control. Ang pinakagusto ko lang dito yung premiumness ng cabin niya. It reminds me of the design language ng Rolls-Royce na mas modern yung take. Especially yung area na to na mukha talaga siyang Rolls-Royce. And then dito sa dashboard, meron siyang heads-up display. So yung interior niya, very clean yung design. Makikita mo from the door panels up to dito sa dashboard. Malaki din yung screen ng kanyang instrument cluster. It's 12.3 inches LCD. Same din dun sa size ng kanyang infotainment screen, 12.3 inches din. Tapos yung kanyang shift lever nandito sa steering column. So dito ka magkakambyo sa steering column, which is the same sa ibang Hyundai vehicles. So dito naman sa center console, meron siya ditong tatlong USB Type-C na port. Tapos meron ditong switch ng UV. At nandito naman yung space for wireless charging. At dito sa right side, nandito yung dalawang cup holders. And then merong button dito. So kapag pinindot mo ito, mag-o-open itong center armrest. So meron kang space dito. Dito mo nilalagay yung items para ma-sterilize mo pag pinindot mo yung UV button. So yan ang itsura ng kanyang dashboard area. Bale, really, it's a combination of old and modern design. Nandito naman yung kanyang glove box compartment na meron siyang ilaw. At sa upper portion is meron pa ring lalagyan ng item. Pwede kang maglagay dito ng cellphone mo. At dito sa lower portion, meron ditong 12-volt socket at additional space pa for mga items. Kaya sir, kasi meron siyang parang memory sir. So, yung sa seats natin, sir. Okay. So, nandito yung ano. Yes, sir. Sige, sir. Close nyo na yung door, sir. Tapos meron kasi siyang isang, feature na hindi familiar si client. Yung mga UV natin, sir. Ano naman yung UV na yan? So, meron siyang disinfectant, sir. Ah, okay. Maximum niya 10 minutes lang kasi medyo radioactive siya, sir. Since UV rays. Okay. So, nilimit lang natin up to 10 minutes lang, sir. Pero usually, sir, mga nilalagay lang naman dyan is wallets, keys. Tsaka yung ibang mga items natin like watch na nabibilad natin sa out sa labas, sir. Na prone sa mga bacteria. Okay.
Tapos, ano to, sa Apple CarPlay and ano? Yes, sir. Wireless lang. Wireless lahat. Wireless lahat. And then the seats are, meron ba siyang heater or ano? Meron, sir. Ventilated na siya, sir. Ventilated siya. Lahat ng seats are yes, sir. ventilated. Dito na, sir. Meron na rin. Wow, galing ha. Ventilated seats, no? Ventilation. Pero mostly, sir, sa passenger talaga. Passenger. Apo, Okay. tapos ang kinaganda, sir, meron addition yung driver side. Pero manual yung pagka-massage niya, sir. So, pinapress siya, sir. Tapos may additional siya na airbags, which is yung sa foot airbag, sir. Sa ilalim. For the driver lang, sir. Tapos yung drive terrain, ano yung mga... Naman siyang option, sir. May eco, may snow, Apo. may mud, at saka sun. Yes, sir. Then may drive. My drive, sir, is yung ano yan, sir. Parang preference mo as a driver. So, pwede mong on and off yung ibang features kung saan ka familiar or saan ka sanay, sir. Kasi more on advanced kasi, sir, yung technology ni Hyundai. So, like yung mga lane following assist and lane keeping assist, sir, na medyo nag-i-steer with yung manibela natin kapag lumiko ka ng walang turning lights. Ayan, sir. So, possible yan, sir. Hindi mo familiar pa, maninibago, sir, tumitigas yung manibela. Walang gusto. Yes. Ano kang sport. So pagka sport, iba yung kulay, no? Nagiging red. Then eco. Eco mode. So ito naman ang sa aircon. Yes, sir. Sa vents, sensors, camera, sir. May 360 camera siya. Yes, sir. 360 siya, sir. High-tech, Yes. Sir. Na parang i-move natin, sir, yung may, Ito. drag na po. Top view. Pero pwede mo naman, sir, i-set kung saan preferred mo, sir. Usually, sir, reverse. Click mo lang itong nasa arrow. Yung press left and right side mo, sir. Tapos ito yung full sa harap, sir. Ang laki. Tapos ito, sir, yung may distance. Pero namamatayan at certain speed, no? Hindi siya Sir. Kapag running na, sir. Running Automatically shutdown naman yan, sir. Okay. Tapos ito, sa Then media. Kung, sir, kung gusto mo naka FM, AM, or yung naka-connect yung phone natin through Bluetooth, pwede naman din po. Sir, mga basic pa rin. Sync track for the radio, favorites, and then setups. Okay. Then, ito yung auto hold niya, sir. So, yung auto hold, press mo lang siya. Sir. Activated naman siya, sir. Meron naman yung indicator sa dashboard, which is yung color white. Yan, auto hold. Same function rin naman siya, sir, from every different brands pa rin naman. Na once mag full stop ka, sir, mag-activate kahit di na kayo mapak sa brake, maka-full stop siya, sir. So, yung principle niya, yung hybrid, so meron din siyang kinacharge yung may battery din siya, di ba? Electric power assisted steering. Tapos, ito, saan to? Ayan, sir, sa rear po. Sige, sir. Press nyo lang, sir. Curtain lang yun naman yan, sir. Okay. And then, Ito kasi sa front, sir, pwede mo ito ma-open. Okay. Unlike kasi sa rear, bawal siya yung open. Naka-fix lang siya. Opo, kasi ang purpose niyan, sir, kaya bawal i-open yung rear kasi hindi mo, sir, wala kang access sa second row, third row. Kapag biglang lumabas, usually hindi mo makakontrol. Unlike kasi dito, sir, pwede mo siya pigilan. Ano ito, manual closing? Opo. Manual closing. Naman niya, sir, naging na siya, gas. Okay. And then dito, sir, may lights naman. may light siya. May light na yan. Pati yung driver, no? Yes, sir, driver. Kaya maganda block. Sir, Block siya. Ito lang parang liit. maliit talaga, sir, yung ano natin. Rear mirror. Review mirror. Pwede mong parang isi-save mo siguro, no? Yes, sir, yung seating height, adjustment ng seats, features na pwede mong i-on and off. Di ba, sir, nung in-start natin, meron tayong option for driver 1, driver 2, driver 3. Oo. Yan, sir. So, mamimili ka doon, sir, kung saan mo gusto i-save. Then, once na pinrest mo siya, mag-save naman siya automatically, sir. Okay. Usually kasi, sir, plastic ang ano. Para siyang may Alcantara material dito, di ba? Yes. Speakers pala siya. Okay, tingnan natin sa likod. Ang ganda rin dito sa second row seat. Very roomy siya. Meron siyang dalawang captain seats. Ang maganda dito, yung kanyang dalawang captain seats, automatic din yung adjustment. So, you can easily go to the third row kasi may space dito sa gitna. Okay, nandito tayo sa second row seat. Ito yung kanyang door panel. Meron siyang cup holder here, door opener here, speaker, at meron siyang built-in sunshade.
So, pwede mo siyang itaas kung mainit. And all the materials here are the same sa front. May leather dito and then merong fabric material. At dito sa baba may bottle holder at meron din ditong speaker. At gaya ng nasabi ko kanina, automatic yung adjustment nitong second row seat na captain seat. So maganda yung legroom niya kasi you can adjust back and forth itong second row seat. At dito sa likod ng center console, meron siyang additional storage here na pwede mong lagyan ng mga items. At ang maganda dito, flat yung flooring at easily makakapunta ka dun sa third row kasi nga merong space dito sa gitna. Meron din nga pala siyang armrest dito, hindi ko na maibaba kasi may plastic cover. Okay, punta tayo sa third row. Ito yung isa sa maganda dito. Ang luwag dito sa third row, ang ganda ng legroom. So, pwede ka rin mag-enter dito by pressing yung button dito sa second row seat. So, pag pinress mo yung button, mag-move forward yung seat. So, makakapasok ka dito sa third row. So, ito yung isa sa may pinakamagandang third row seat. Very comfortable yung third row seat niya. Yan kasi ang problem ng mga third row seats ng SUV. Dito, ang ganda ng room niya. So, may adjustment pa rin itong third row seat. Pwede mo siyang mai-recline. Tapos, meron ditong armrest at meron din siyang cup holders. At meron pa rin ditong Bose speaker. At dito sa lighting, full haptic touch siya at LEDs na rin. And then, meron ding control ng aircon dito sa second row seat. May mga switch dito. At meron din siyang ambient lighting dito sa door panel. You actually have 64 different colors dito sa ambient lighting. So, ganito yung view mo if you're riding at the second row. Maaliwala siya at saka very roomy inside. Okay, check naman natin yung likod. It's powered tailgate at merong adequate space naman for luggage. At itong third row seat at saka yung second row seat can be folded automatically using these buttons. Ang medyo iba lang sana kasanayan natin is even yung second row seat, pwede mong ibaba using the button. Unlike sa ibang normal vehicle na itong third row lang ang automatic. Actually, even doon sa infotainment screen, pwede mong ibaba yung second row and third row seat. So, very unique yon yung mga modern cars today, yung third row lang talaga ang automatic. And yung pag-up ng upuan, pwede rin. Both yung second row and third row, pwede mong mai-up using a button. Ang galing, di ba? Pero yung configuration ng seat yung pagbaba niya, pwede mo ring makontrol differently. For example, pag pinress mo yung button na to, itong third row seat lang ang mag-automatic na magfo-fold. So yan, kung kailangan mo lang yung ganitong cargo area, itong third row seat lang ang ifo-fold mo. Then you can also control individually yung folding. For example, itong sa right side lang ng third row seat ang gusto kong paakyatin. So po pwede yun, using yung isang button. I think very convenient yun, especially sa mga nagkakarga ng items. At dito sa left side, meron ding 12-volt socket. Yan. Dito siya. And then, pag iniangat mo itong likod, nandito yung kanyang battery. Ito yung battery dun sa makina. At nandito rin yung mga tools niya. Yan, dito siya nakalagay. At yung reserva is nandun sa ilalim. By the way, maganda yung suspension niya. It's independent. I'm sure maganda yung ride nito kasi electronically controlled at merong dampers yung kanyang suspension for smoother and most stable ride. So, yan basically ang mga features niya. Now, ano naman yung pros and cons nito? Ang number one pro niya is yung exclusivity niya. Actually, wala pa akong nakikita nito on the road. So, very rare siya. So, sa dami ng LC300, saka yung Nissan Patrol, at even yung Mazda CX-90, I think kung gusto mong maiba, maganda ring option itong Hyundai Palisade, considering its different features. At even yung dating niya, meron siyang dating. It's elegant. Mapapalingon ka rin pag nakita mo siya in person. So, very imposing yung feel niya. At even yung design niya can also compete sa dating ng mga LC300 saka yung Nissan Patrols. Ang design motif niya is very Range Rover-like, just like yung Santa Fe. Pero ito, mas bigger yung scale niya.
Pangalawa, meron siyang hybrid system. So sa ganitong kalaking sasakyan, mas maganda yung hybrid kasi mas matipid ang fuel consumption. Kasi ngayon yung gasoline, mas mura na kaysa diesel eh. Mas mura kang i-maintain ang gasoline engine than a diesel engine. So if you're looking for an efficient big SUV in the market, I think magandang choice ito kasi siya lang yata yung may hybrid system sa ganitong kategory. So if you want that executive feel of a big SUV and at the same time with good fuel efficiency, so magandang option ito compared dun sa LC300 at saka yung V6 gasoline engine ng Nissan Patrol. The other advantage nito is ang ganda ng interior niya. Napaka-plus and premium yung mga ginamit na materials dito sa interior. Yung design elements sa loob reminds me of the interior ng mga Range Rover and some elements of the Mercedes. When you get to feel yung mga materials na ginamit dito, even yung mga buttons and switches are very high quality. And I think maganda siyang gamitin for long drives. Napaka-komportable. Another pro nito is yung amount ng tech features and safety features niya. Meron siyang Hyundai Smart Sense gaya ng adaptive cruise control, yung reverse parking collision avoidance assist, meron din siyang lane following assist, lane keeping assist, forward collision avoidance assist, manual speed limit assist, saka yung blind spot view monitor. Meron din siyang parking distance warning at saka yung surround view monitor. Sa safety naman, aside from the airbags, meron siyang anti-lock braking system, meron siyang electronic stability control, hill start assist, tire pressure monitoring system, saka yung downhill brake control. Ang pinakagusto ko dito, yung seat configuration niya. It's a 7-seater. So, napaka-komportable even yung sa third row. Yun kasi ang problema ng mga SUVs eh. Sa third row masikip. But dito, napakaluwag. So, very comfortable yung 7 people here. And even yung second row seat are purely automatic, which is very rare sa ganitong klase ng SUV. At meron na rin siyang 5 years warranty or 200,000 kilometers, whichever comes first. And then yung kanya namang battery, meron ding warranty for 8 years. So ano naman yung mga cons nito? Sa lahat namang high-tech na mga sasakyan, usually ang number 1 con niya is yung reliability ng mga electronics niya. Maganda yung electronics when you say luxury, but pagdating talaga sa maintenance in the long run, mas mahirap siya. So, mas difficult siya i-maintain. Pero depende rin sa brand kung gaano ka-reliable yung mga electronics nila at gaano ka-costly yung electronics nila. At pagdating naman sa hybrid system, ang concern mo doon yung cost ng replacement battery. Siguro after 8 years or 10 years, bababa na rin yung price ng replacement battery. But as of now, medyo mahal siya. Another con niya is yung kanyang engine. So, pagdating sa maintenance, medyo may pagka-complicated siya. Mas mahirap siyang i-maintain kasi meron kang gasoline engine at saka electric motor na combined together. Unlike kung pure diesel or gasoline engine lang. Pero we are now in transition sa hybrid saka yung electric. So, in the future, I think bababa na rin ang maintenance cost niyan kapag dumami na sila. Pero hindi pa rin kasing level ng normal na maintenance ng gasoline or diesel engine. So, yun lang naman ang mga nakikita kong cons as of now. But generally, I think it's a good SUV. Kasi it's a big SUV and with all those features, parang sulit siya. Even if it's a hybrid, meron siyang different thing na i-offer sa ganitong price range, na usually diesel or gas engine pa. So, ang prospective buyers ng SUV na to would be more leaning on the comfort side as well as dun sa technology na meron dito. So, kung naghahanap kayo ng malaking SUV na mas lower ang price sa Nissan Patrol or sa Toyota LC300, this is another alternative. Kung hindi naman ganun ka-importante sa'yo yung status ng sasakyan, I think magandang option itong Hyundai Palisade if you want to be different. Since andito na rin naman lahat yung mga hinahanap mo sa ganitong kategory ng sasakyan. Since nandyan yung comfort, yung features, at saka yung luxury, at saka yung dating niya.
At yung Hyundai naman na brand is well established na rin. Okay, hanggang dito na lang. If you like this video, don't forget to like, share, and subscribe. Until next time, see you again my next vlog. Bye!